mapagpalang hapon mga Camarines family. Thank you so much for dropping by. And today is May 17, 2023 and it's Wednesday. So, kagagaling ko lang sa interview kanina. Kami ni Sam, kagagaling lang sa interview. Sinama ko si Sam. Grabe, diba guys? Saan kayo nakakita ng company? Saan kayo nakakita ng nag-a-apply? Sinama ang anak sa interview. Buti sana kung temporary staff or yung parang part-time job lang, parang mas possible pa yon for me for me lang naman. But kumbaga as for me, first time lang ako makarinig or makakita or ma-encounter na sinama ang anak sa interview sa company. Tapos yung position pa na ina-applyan ko. Grabe guys. Grabe, diba? Parang grace lang ni God talaga. Si Jesus lang may kaya nito. Kaya napapayag yung company na pwede ko daw isama yung anak ko kasi nga wala nga magbabantay kay Sam. Wala kasi sa kanya magbabantay. Sabi ko, opo, pwede akong anytime. Pwede akong magpa-interview. Pero bigla ko na-realize, hala, sino mag-aalaga kay Sam? Tapos yun nga, grabe. Sobrang bait ng mga nakausap ko. Pati yung nag-interview sa akin. Sobrang, super smooth. Sobrang smooth. Grabe. Gaya nga nung sinabi ko sa previous vlog ko. Sobrang smooth talaga. And actually, kanina lang yun. Pinutol ko lang yung vlog kasi nag-shoot ulit ako ngayon as a record. Gusto ko lang kasi i-record to as a testimony. Gusto ko lang ito i-record para, masubaybayan nyo yung journey ko sa pag-a-apply ko ng trabaho dito sa Japan. And ko kasi maging kasama rin kayo na ma-witness nyo kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. And kung paano talaga kumilos si Lord na how mightily. Grabe, gusto ko kasing i-shout out sa buong mundo kung gaano kabuti talaga ang ating Panginoon. Buhay talaga ang Diyos eh. Gusto ko yun ipatunayan. Kaya ako nagre-record and nag-shoot ng vlog because gusto kong, I want to be a living testimony na habang nasusubaybayan nyo yung journey ko, etong buong buhay ko, kung ano lang yun na vlog ko and napapakita ko dito sa YouTube ko. Gusto kong malaman nyo, na makita nyo, and gusto ko rin na maging witness, isa kayo sa mga witnesses na mas ma-witness nyo, aray ko anak, ma-witness nyo yung grace ni God and yung kung gaano siya ka-faithful, katapat. Sobrang God is really indeed good and He is a living God. So, yan lang. Gusto ko lang. And then, ito nga yung story kasi kakatawag lang kasi nung boss nung nag-interview sa akin. Teka lang anak! Kakatawag lang kasi nung boss nang nag-interview sa akin kanina. Kasi marami sila eh. So, ang sinabi ko sa previous vlog ko, diba, interviewin ulit ako. Wait lang anak, interviewin ako ng CEO. Pero bago yung tumawag ulit kanina, nito lang kakatawag lang sino nga to? Si Nakashima-san. Yung parang vice pa, kumaga parang vice ata nila yon. O ayun na nga, kakatawag lang ng company. And ang ina-applyan ko kasi guys na position is accountant na hindi lang accountant but parang all around din sa company. Tumawag ako kahapon, inofferan ako ng company na why not pwede rin ako maging interpreter nila kasi wala pa daw silang tauhan or empleyado na marunong mag-English and Tagalog and Japanese. So, yung wala silang empleyado na trilingual, ang meron lang sila is bilingual na Brazilians. So, ang company kasi na in-applyan ko pala is puro, mas sila, more on mga Brazilians yung marami na hinahawakan nila. Tapos, wala pa daw silang mga Pinoy.
Kaya pag ako ay na-hire din nila, malaking tulong daw yun. So, inofferan nila ako na why not maging sales representative. Actually kasi sales and marketing department kasi yung ina-applyan kong department. Pasensya na kayo, medyo maingay si Sam. Kakatawag lang yung company na inofferan ako na maging interpreter, at the same time accountant, and parang halos all around na ako inside the office and pati sa labas. So, pupunta ako sa mga munisipyo, sa mga clients, and yung mga negotiations, and at the same time interpreter din. Kumbaga, grabe, parang higit pa dun sa, parang inofferan pa nila ako na mas mataas na position pa yung inoffer nila sa akin. Grabe, parang sobrang nakaka-flattered na, pero nakikita ko kasi yung si God yun eh. Grabe, nakakaiyak. Hindi pa ako na-hard guys pero parang yung tinatawagan nila ako ng paulit-ulit. Tapos yung kung paano nila ako i-accommodate, parang gusto na nila ako i-hard kasi sinabi yun ng yung company na tumawag kanina lang na gusto daw nila ako kunin, pero yung kailangan ko pa kasi makipag-interview sa CEO, pero parang since wala pa silang ganitong yung tauhan na Pilipina na trilingual, na may experience sa sales and marketing, at the same time yung sales representative na marunong makipag-negotiate sa mga client. Grabe, guys. Grabe, parang naiyak ako na, grabe kung paano kumilos si Lord. Kasi, guys, kung alam nyo lang, 3 company kasi yung candidate na pinag-iisipan ko. Then, I prayed to God. Kasi, bago pa nga ako mag-apply pinag-iisipan ko talaga. Sobrang litong-lito ako. Sobrang gulo-gulo ng isip ko. Sabi ko, sana Lord, nagpe-pray ako, sana Lord, i-bless mo na lang kasi yung YouTube channel ko, na parang sapat-sapat yung susweldohin ko sa YouTube, tapos pati sa Facebook page ko, kasi malapit ko na siya ma-monetize daw, sabi ng Facebook. Tapos pati yung businesses ko, yung 3 business ko, sabi ko, Lord, binibless mo naman. Sabi ko, binibless mo naman, pero medyo kulang lang ng konti kasi I need to support my families kasi dito sa Japan, pati sa Pinas. Sabi ko, Lord, yung sa business ko tsaka sa YouTube, sapat lang yun para sa amin ng husband ko and kay Sam, and sa amin lang. Pero kung tutulong pa ako sa families ko, kulang na yun, sabi ko. Then, syempre, kailangan din namin mag-ipon, and medyo nagtitipid nga lang kami para, alam niyo yun, para may pang pasyal kami, may pang birthday din kami para kay Sam, or pang events, ganyan. So, parang, pag nagtrabaho na ako, medyo makakaluwag-luwag din naman. So, kaya parang pero, ang kapalit naman nun, may sasacrifice ko si Sam. Masasacrifice ko si Sam na ipapasok ko siya sa kindergarten. And, parang it might be possible na parang 8 a.m. to 6 p.m. Sobrang haba ng oras ko siya may iwanan sa daycare. Which is ayoko yun. Masakit sa akin yun. Tapos kaya ko pinag-iisipan kung magtatrabaho ba ako, babalik ba ako sa corporate na trabaho. Pero I prayed to God kasi kailangan na nga talaga. Parang sinasagad na ako na dumating na sa punto na kailangan ko na nga talaga magtrabaho kasi naawa na nga ako sa pamilya ko. Awang-awa na ako sa pamilya ko, and I want to support them kasi bata pa naman ako, 20s pa naman ako. 20s pa ako, malakas pa ako, pinagaling na nga ako ni Lord diba? Sa sakit ko, pinapagaling na ako ni Lord sa sakit ko, hindi na ako nasusugod sa ospital. Grabe. Tapos, alam niyo yun, pinag-iisipan ko 3 company. And then, before nga nun, nag-pray ako, bago ako mag-apply. Sabi ko, Lord, please close the door. Kung hindi mo ito kalooban. Tapos, paunti-unti niya sinasara. Pero actually, magagandang company yon. Isa lang dun yung medyo hindi magandang company sa 3. Then, yung 2 company sa 3, good companies. Tapos yung isa, yung hindi magandang company, sinara ni God yun. Sinara ni God. Kasi hindi match sa preferences ko. Hindi ko gusto yung mga preferences, ay yung mga conditions nila, work conditions. And then,
ayun na nga, grabe. Etong pangalawa, sila na yung nag-reach out sa akin, kaya lang ako yung tumanggi. Kasi kailangan lumipat sa ibang mga cities or prefectures. So, hindi na naman match sa preferences ko. And then, ito naman last. Ito na yun. Ito na yun. Sabi ko, okay Lord, dalawang closed doors na yan. So, natitira isa. Sabi ko, Lord, kapag sinara mo pa to, hindi na talaga, it means, Lord, na hindi mo gusto na magtrabaho ako. Gusto mo, mas ibe-bless mo siguro, baka ibe-bless mo pa siguro lalo yung business ko, yung YouTube channel ko, or what, and baka may iba pang paraan si God. Kasi ganun naman din si God, even before pa, in my past life, ganun si God, mag-open doors and mag-close doors for me. Iba talaga kumilos si Lord, mas maganda talaga yung binibigay ni Lord palagi sa akin. And kaya nagtitiwala ako, Lord, nagtitiwala ako na si Lord, kapag sinara to, okay lang, may peace pa rin naman ako. Pero since binuksan niya to, nakarating ako sa point na interviewin agad ako ngayon. And galing na ako ngayon sa interview. Nakasama pa si Sam. Grabe, miracle. Kumbaga lahat sunod-sunod na puro positive yung nangyayari. Tapos kakatawag lang din nung company na gusto nga nila ko i-hire. Pero hindi pa nila sinabi na hired na ako. Kasi kung i-hired nila ako talaga, kailangan pa ako ma-interview ng CEO. Pero, since kailangan nga nila ng ganitong tao daw, yung trilingual, tapos may experiences sa sales and marketing, and yung sa mga negotiations with clients, mga ganyan. So, parang, grabe Lord, grabe si Lord, grabe, higit pa dun, higit pa sa ina-applyan kong position. Grabe, si Lord, grabe, nakakaiyak na, sobrang natutuwa ko inside, grabe. Bago nga ako mag-shoot nito, bago ako nagre-record, grabe, napaluhod ako sa sobrang kadakilahan, tsaka sa sobrang kabutihan ni Lord, sa sobrang buti ni Lord. Grabe. That's why I'm recording this, kasi gusto ko tong i-record as a memory. And ayun na nga, para in the future may makapanood nito or mabalikan ko tong video na to, vlog na to, maalala ko yung faithfulness ni God and yung journey ko, and mawi-witness din nito ng mga ibang job seeker dito sa Japan or from the Philippines. Kasi may mga nagme-message din sa akin, yung mga gusto mag-apply dito sa Japan. Nagme-message sa akin sa Instagram or sa Facebook. Meron din mga nagko-comment sa YouTube vlogs ko. So maraming, gusto ko kasi ma-witness nyo kung paano yung journey ko. Pero hindi para ako yung makita nyo, but gusto ko makita nyo kung paano kumilos si God. Kung paano siya kumilos ng sobrang higit pa sa kaya natin imaginein or maisip. Kasi nga sabi nga sa Philippians 4:6-7, diba? Sabi nga doon, which transcends all understanding, yung ganun peace, kapayapaan, yung ibibigay. Which is I have it now. Actually, kahapon pa, grabe si God magbigay ng kapayapaan, grabe si God kumilos, grabe si God mag-open ng door. Kung talagang naayon yun sa kalooban ni God, talagang sasagutin talaga ni Lord yung prayers mo. Sobrang kahit pero ito pa, ayun nga, grabe. Then, ito pa yung isa pang pinagpe-pray ko ngayon, yung I pray na si Sam, kasi syempre, ngayon lang mawawalay si Sam sa akin na mahabang oras. Kung 8 a.m. to 6 p.m, masyadong mahaba yun para sa akin. Tsaka naaawa ako kay Sam. Though it's normal here in Japan na 8 a.m. hanggang 6 p.m. Yung iba nga hanggang 7 p.m. pa nga iniiwan sa daycare ang anak nila. Pero as for me, ayokong gawin yun sa anak ko. Ayokong gawin yun. Ang gusto ko lang,
10 a.m. hanggang 2 p.m. lang siya sa kindergarten. And yung the rest na oras, pinagpe-pray ko na sana may makahanap ako ng mag-aalaga na taga-alaga sa anak namin. Anak ko si Sam, habang nasa work kami ni husband. Kasi si JR, umuwi siya alas 6, alas 7. Kapag mahaba, alas 8 pa siya makakauwi ng bahay. Kaya nga sabi ko dito sa company ko na hindi ako pwede mag-overtime ha. Sabi ko hanggang hanggang 5 p.m. lang ako kasi may anak ako, kailangan kong sunduin, tsaka ayoko mawalan ng time sa anak ko. So, ganun. So, I'm praying na mas kumikilos pa si God. Si God na yung gagawa ng paraan doon. Kasi God knows na gusto kong sundin yung kalooban niya. And kapag sinunod ko din yung kalooban niya, kung ano yung heart niya, maging heart ko din, magiging smooth ang lahat and mas maganda pa yung kalalabasan. So, malay natin, kahanap ako ng tagabantay kay Sam. I'm praying na si God na yung kumilos miraculously and mightily. So, ayun lang naman guys. Medyo napahaba pero ito, record ko to para sa future as a testimony and journey kung paano talaga kumilos si God. So, ayun lang. So, thank you so much for listening and watching. And sana na-encourage din kayo sa testimony ko na ito. So, ayan. Peace be with you. Sasama daw siya. Okay, peace be with you. Shalom. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind.